Ay, nako, Mang. Talagang pasama na ng pasama ang mundo. Yan, pare-pareho nababasa natin sa dyaryo. Yung mga naririnig natin sa radyo. Puro kasamaan, kawalanghyan, karahasan, kriminalidad. Ewan ko nga ba kung bakit nagkakaganon. Kaya tuloy, pag sapit ng dilim parang takot na akong lumayo ng bahay. Pero, ano magagawa natin? Ba, malaki, Mang. At matagal ko nang pinag-isipan yan Iho, huwag mong sabihin na gusto mong lutasin ang problema ng mundo. Hindi naman ho sa ganun. Kaya lang... Ay, nako. Beda, kung ano man yung iniisip mo, kalimutan mo na. Pagkat nag-iisip ka ng imposible. Napakabigat na pasanin ang gusto mong buhatin. Mang, kung lahat naman ng tao basta't hindi na lang kikilos, magiging indifferent, magiging unconcerned, lalong bibigat ang problema ng mundo. O sige, Iho. Pag tayo maging indifferent, maging concerned tayo, anong gagawin natin? Anong magagawa natin? Kung yung mga may kapangyarihan, nasa kanila na ang poder, ang batas, ang armas, may nagawa ba sila para sugpuin ang karahasan, ang kasamaan? Mang, mas mabuti raw ho yung magsindi ng isang kandila kaysa ipagkibit balikat ang dilim. Sa akin sa palagay ko, pinakamabisa niyan yung pangaral, yung apil sa puso, yung reforma, yung espiritual. Naku, Iho, napakahabang panahon na ang iniukol ng mga simbahan dyan, ng mga moralista. Pero may nagawa ba sila? Wala. Sa halip pa nga, ayan, pasama ng pasama ang mundo. Kaya ang mabuti pa, pabayaan mo na lang yan sa mga may kapangyarihan, sa mga pulis, o sa mga pare. Mang, yan nga ang gusto kong sabihin sa inyo Gusto ko magpare. Ano ka mo? Nagpapare ka? Bakit o? Tutol ba kayo? Beda, hindi yan ang ambisyon ko para sa'yo. Sinisikap kitang pag-aralin. Hindi upang magsuot ng abito, kundi maging isang profesional. Maging accountant o inhinyero kaya. Alam mo naman ang kalagayan ko. Wala na ang papang mo. Gusto ko sana, pagdating ng araw, makatulong ka sa ating kabuhayan. Mang, pinalaki po ninyo akong maging relihiyoso, kaya naging malapit ang relihiyon sa puso ko. Kailangan ba magpari ka pa? Opo, Mang. Sapagkat hindi lamang yung sariling kaluluwa ko ang gusto kong mailigtas, kundi gusto ko rin makatulong naman na magligtas ng iba. Magagawa mo rin yan kahit hindi ka magpare. Nakikiusap ako sa inyo. Matagal ko na po pinag-isipan ang bakit ito. Desidido na ako. Paano si Ana? Palagay mo kaya, basta na lamang siya papayag na talikuran mo ang inyong pagiging magkasintahan? Ewan ko po. Kakusapin ko siya. Bakit, Beda? Bakit? 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 Babalik na naman ba tayo sa umpisa? Masyado kasi akong nabigla. Nung huli tayong nagkausap, ni pahiwatig. Wala kang sinabi sa akin na balak kang magpare. Sapagkat gusto kong makapag-isip sa akin sarili. Gusto kong makapag-desisyon. Desisyon? Na hindi mo man lang ako kinausap. Look, sinabi ko na naman sa'yo, I'm sorry. But I think this is very, very private. Personal.
Ganun naman pala. Bakit pinabayaan mong mahulog ang loob ko sa'yo? Ngayong mahal na kita. Saka pa mangyayari ito. Unawain mo sana ako. Minahal kita na walang pag-iimbot. Marangal ang hangarin ko sa'yo. Subalit, ngayon ko lamang nadaramang atas ng aking konsyensya. Makapangyarihan, hindi ko kayang labanan. Akala mo ba hindi ako nagdaramdam? Napakasakit din sa loob ko nito. Subalit kailangan gawin ko ang sakripisyong ito. Sapagkat meron akong misyon. Paano ang ating relasyon? Paano ang pag-ibig ko sa'yo? Naging tapat ako sa'yo. Naging tapat ako sa'yo. Ang tapat na pag-ibig ay mapagpahinuhod. Lahat ay pinapata. Lahat ay tinitiis. Yan ang gawin mong pananggalang sa anumang sakit na dulot ng ating paghihiwalay. Please. Damayan mo ako sa gagawin mo sakripisyo. Maaari ba? Maaari ba? Ewan ko. Kaya mo ako makapag-isip. Please. Please. Bukas ay pupunta na ako sa seminaryo. I-interviewin ako para malaman ang qualification ko sa aking pagpapare. Bang? Ano po? Ano? Kumusta na resulta ng interview mo? Pasado ako sa interview. Kaya lang, nung malaman ho nila na wala akong pantusto sa pag-aaral na-disqualify ako Pero hindi naman ako nalulungkot. Hindi ako nakawala ng pag-asa. Bella, anak. Harapin mo na ang katotohanan. Ilang kayong magkakapatid na pinag-aaral ko? Siyam. Sa kalagayan natin sa buhay, nabiyuda pa nga ako. Kahit anong isip ang gawin natin, anak, imposible makayanan natin ang hangad mo magpare. Meron naman akong paraan. Kakausapin ko yung obispo. Magpapatulong po ako sa kanya. Maniwala ka sa amin. Nung pumaling, mahal na kita. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Kaya nang mabalitaan ko na nagkahiwalay ka ni Bella. Nagka-break kayo. Ay bumabalik ako sa'yo.
Huwag mo naman sana ako madaliin. Bayaan mong makapag-isip muna ako mabuti. O baka naman sinasamantala mo lang ang paghiwalay namin ni Beda. Kulang pa bang pagpapatunay sa sinseridad ko? Kung yayayain kita, sa lalong madaling panahon, pakakasal tayo. Ano? Aba, hindi pa naman kita sinasagot ah. Bakit kasalagad ang binabanggit mo? Sorry, pero gusto ko lang ipakita na talagang serious ako. Naguguluhan pa ako sa mga pangyayari. Pabayaan mo munang siguruhin ko mabuti ang sarili ko. Kung yan ang gusto mo, pagkalaan ako maghintay. Sinasabi? Mang, pinapupunta ako na obispo sa seminaryo sa lalong madaling panahon. Dahil nakakita na raw siya na magtutusto sa pag-aaral ko ng pagpapare. Oh! Ayaw mo ba nun, Nang? Magkakaroon kayo ng anak na magiging bikaryo ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, Mang, sabi na po ako. Dali, ha? Papakabait ka, ha? Alagaan mo ang ma'am. Ikaw, ha? Saan masyadong tigas ang ulo. Sige, magsusulitan tayo, ha? Sulat po kayo. Sulat? Kay Beda ba? Opo. Nay, may sulat tayo! Nay, alis na po kami. Tuloy na po kami. Oh, Iha, huwag kayong magpapagabi, ha? Oho. Sige ho. Ana, may sulat ka galing kay Beda. Salamat.
Oh, bakit nakakunat ang noo mo? Hindi naman Wala yan. Para wala kang inaalala. Sabay natin basahin. Oh, ikaw na magbukas. Hindi na, ikaw na lang. Sige na, buksan mo na. Sige na. Nagtitiwala akong kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Tungkol sa aking pag-aaral. Medyo mahirap, ngunit nakakasulit naman. Kaya inaasahan kong may papasa ko rin ang mga dapat ko pang pag-aralan dito. Gaya ng 2 taong kurso sa Latin, pag-aaral ng Biblia, ng wikang Griego. Umasa kang lagi ko ipagdarasal ang iyong kapakanan at naway maging maligaya ka sa hinaharap mo pang mga araw. Sa awa ng Poon ay nakasisiya naman ang mga grades ko at pag nakatapos ako rito sa loob ng 6 na taon ay ililipat kami sa San Jose Seminary sa Quezon City upang doon tapusin ang aming kurso. Saan naman? Oo. Siya na Brother Beda? Oo. Saan sa nagawa ko ang babaksin? Hindi, sa Yapo. Morning, Father. Morning. 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 Doon sa elder brother ko. Doon ka naman mag-i-stay po kung mag-i-stay. Probably. Mabuti naman, Beda, at naisipan mo dito magbakasyon sa amin. Ang totoo man ng Delio, manang Lolita, talagang gusto ko salamat ako. Naisipan ko magbakasyon dito sapagkat una-una, napakamahal na ng pamasahe papauwi dun sa atin sa Surigao At ang pangalawa, pinaka-importante, gusto kong himuking kayong bumalik na dun sa inagis na nating relihiyon para mailigtas ang inyong kaluluwa sa impyerno. Beda, maliwanag na sinasabi sa Biblia nang sa pagdating ng araw ng paghukom, ang tanging ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang iglesia. Sin duda, wala tayong diskusyon sa bagay niya. Kaya nga pinababalik ko na kayo sa Santa Iglesia sapagkat yun ang tunay na relihiyon. Yun ang sumunod sa mga apostol. Kaya nga apostolika Beda, mahigit na 6 na taong ka sa seminaryo. Siguro naman napag-aralan na ang buong Biblia. Meron ka bang nabasa man lang, kahit isang talata, na sinasabing ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo ay Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi yun ang importante, Manong. Kundi ang otoridad sa pangangaral bilang kahalili ng mga apostol at bikaryo ni Kristo. Bikaryo? Kahalili? Ni Kristo? Oo. Nang umakyat sa langit ang Kristo, ang Papa at ang mga pare ang siyang humalili sa kanya upang mangaral dito sa lupa. Ang Apostol Pedro ang ginawang ulo ng Santa Iglesia. At ang Santo Papa naman ang kahalili ng Apostol Pedro. Mababasa ba yan sa Biblia? Mamaring hindi. Pero madidiwa. Sariling kuro yan. At saka huwag mo sabihin na hindi importante ang pangalan. Sinasabi sa Biblia na sa pangalang Kristo lamang may kaligtasan. Sandali lang. Mas mainam siguro kung yung ministro namin sa iglesyang makausap mo para magkaliwanagan kayo. Bakit po itinuturo ninyo na hindi ang Santa Iglesia Katolika ang tunay na iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo? Gayong sa mulat-mula pa sila ang humalili sa mga apostol. Ang sinasabi mo, brother, ay humalili sa mga apostol sa panahon lang, hindi na sa pagiging tunay na iglesia. Ibinabala ng mga apostol na tatalikod ang unang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo noong unang siglo. Kaya ngayon din ang naging dahilan, kaya ang kinagisnan na ng maraming tao noon ay ang Iglesia Katolika at hindi na ang Iglesia ni Kristo. Ang isa sa mga hula na nakasulat sa Biblia ukol dyan ay mababasa natin dito sa 1 Timoteo 4:1 at 3 at ganito ang ating mababasa. Ito. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kaya hindi kami lang ang nagsasabi na tumalikod sa pananampalataya ang unang iglesia ni Kristo, kundi yan ay malinaw na nakasulat sa Biblia. Pero hindi po ba ayon sa kasaysayan o historically speaking, ang kapisanan ay pinundar ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpatuloy sa pag-iral at ito nga ang ating kinagis ng Santa Iglesia Katolika? Brother, hindi naman sinasabi ng Biblia na ang pagtalikod ay ang pagkawala ng organisasyon, kundi nililinaw rin ng mga talata ng ating binasa na ang pagtalikod ay sa pananampalataya. Mababago na ang aral na kanilang pakikinggan, hindi na mga aral ng Diyos. Ano katunayan niya? Ang sabi ni Apostol Pablo sa talata na ating binasa, sila anya'y mga kikinig sa mga aral ng mga demonyo. Makapapayag ka ba, brother, na iglesia ni Kristo pa o tunay pang iglesia ang nagtataguyod na ng aral ng mga demonyo? Paano natin makikilala kung sino ang tumalikod at hindi na tunay na iglesia? Tinukoy ng Biblia ang dalawa sa mga aral ng demonyo na kanilang sinunod. Una, ipagbabawal ang pag-aasawa, at ikalawa, ipagbabawal din ang pagkain ng karne. Kaya, malalaman natin, brother, kung tumalikod nga ang unang iglesia ni Kristo o hindi. Pero paano natin matitiyak yan? At sino ang tumalikod? Ang dapat nating malaman ay kung sa aling iglesia natin masusumpungan ang mga aral na yan ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne, na ibinabala ng mga apostol. Ang babasahin ko sa iyo ay mga aklat ng Iglesia Katolika. Hindi tayo magpaparatang o maninira. Wala tayong gagawin kundi paghambingin lamang ang binasa natin sa Biblia at kung ano inaamin ng Iglesia Katolika. Sa aklat na pinamagatang Siyang Inyong Pakinggan, ang aral na Katoliko, na sinulat ng isang paring Katoliko na si Enrique Demon, ay ganito ang ating mababasa sa pahina 139. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. At dito naman sa isang aklat na ang pamagat ay ang pananampalataya ng ating mga ninuno na sinulat naman ng isang kardinal nila, si James Cardinal Gibbons, sa pahina 396 ay ganito naman ang ating mamabasa. Ito. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o mga pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. Kaya, brother, kahit na ano pang imatwid ng Iglesia Katolika ukol sa mga pagbabawal na ito, tiyakang sinasabi sa atin ng Biblia ng pagbabawal ng pag-aasawa at ang pagbabawal nila ng pagkain ng karne ay mga aral kapwa ng demonyo. Maaaring masakit, subalit dapat nating harapin ang katotohanan. Binasa lang natin ang banal na kasulatan. Ano nga pong talata ang binasa ninyo? Dito sa 1 Timoteo 4:1 at 3. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Beda,
Peda, Ah, ano masasabi mo rin sa pinaliwanag ni kapatid na Sandoval? alam mo, Manong, tatapatin kita. Hanga ako sa paraan ng kanyang pagsagot. Puro Biblia. Kaya lang, hindi pa ako masyadong kumbinsido dahil marami pa akong bagay na gustong liwanagin sa kanya. Di, isa-set up na yung magkausap ulit kayo. Sa ibang araw na. Tali, tapos ang bakasyon ko yun. Kaya lang nagtataka ako kung bakit sa tagal ng panahon ng pag-aaral ko sa seminaryo ay hindi natawag ang aking pansin sa nilalaman ng 1 Timoteo 4:1 at 3. Sumuryado ko ang talatang kasagutan dyan, pero sandali lang Biblia. Medyo mayroong konting kurot. Dito sa Marcos 4:11 hanggang 12. Yan, ko na bumasa. Lakas mo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay pinagkakaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nangasa labas. Ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas. At kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa. Sino yung sinasabing sa inyo pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos? Basahin mo sa Roma 10:14 hanggang 15. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayun ang sagot. Upang maunawaan pala ang mga salita ng Diyos ay kailangang sinugo ng Diyos ang dapat mangaral. Bawal kumain ng karne. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa. Saan ba kayong dalawang yun? Sa Plateria. Ako sa Bislig. Sa Bislig? Malapit lang dito yun. Ikaw ba naman saan ka ngayon? Alam mo eh. Uy! Oh, Father! Pinakilaman namin itong coffee mo. Ay, good. Okay, Father. Oo. Thank you. Katatapos ko lang.
Pasensya na kayo at marami kasi akong kausap dun sa labas eh. By the way, ano sa palagay niyong magiging action itong Vatican II Council? Tungkol saan? Alisin na kaya si Libasi? Huwag ka nagtawa na. Ikaw naman kasi, parang gigil na gigil ka magkaroon ng asawa eh. Hindi naman sa ganun. Pambihira kayo. Huwag niyong sabihin ni minsan hindi sumagi sa isip niyong mag-asawa. Oh, vamos a ver. A ver? Oh, nakita niyo na. Pero kung paminsan-minsan sumasagi sa isipan ko yung pag-aasawa, hindi naman sapagkat talagang gusto ko nang mag-asawa. Kundi dahil dito eh. Oh. Sabi mo, 1 Timoteo 4:1 at 3. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Bakit nga ba biglang-bigla ang pag-uwi mo? Hindi kasi ako mapagkatulog sa gabi, Mang eh. Bakit? Merong mabigat na bumabagabag sa aking damdamin. Na ano? Tungkol sa mga katotohanan sinabi ng isang ministro ng Iglesia ng Cristo. Beda, naloloko ka na ba? Pare ka pa naman. Kung kami nga mga saradong katoliko, ikaw pa? Manong naman, pag-isipan mo mabuti ang sinasabi. Matagal ko nang ginawa yan at matamang pag-aaral. Katunayan gumawa na ako ng sulat para magbitaw sa pagpapare. Beda, alam mong tutol na tutol ako noon pa sa pagpapari mo. Pero ngayong pari ka na, isinasama ng loob ko mga sinasabi mo. Iglesia ni Cristo. Dinaramdam ko kung nasaktan ko yung damdamin, Ma. Subalit buo na ang aking pasya. Hinihingi ako ng tulong sa obispo dito sa Surigao para bigyan ako ng dispensasyon ng Papa sa Roma. Sapagkat ayokong sasabihin nino ng pagdating ng araw na ako'y itiniwalag o nagtaksil na pare. Katapos, lulus na ako ng Manila. Madali ang aking pagluwas ay upang ipagpatuloy ko ang pagsasaliksik ng katotohanan. Salamat sa
rin ng Diyos. At itinulot niya ikaw ay makarating sa kanyang kaisipan. Kakausapin ko ang ating Pangulong Diakono para masimulan ang pagdodoktrina sa iyo. Ano po ang ipinalit ni Kristo sa iglesyang natalikod? Dito po sa Juan 10:16 ay ganito ang kanyang hula o paunang pahayag. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ano po ang ipinalit ni Kristo sa iglesyang natalikod? Hinulaan ni Kristo na mayroon siyang ibang mga tupa na magiging isang kawan. Ano po ang tinutukoy na kawan? Ipinaliwanag ng mga apostol dito po sa Gawa 20:28, atin pong basahin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano po ang tinutukoy na kawan? Iglesia ng Panginoon o Iglesia ni Kristo. Pero ang hinuhulaan bang ibang mga tupa ni Kristo na magiging isang kawan ay doon kabilang sa Iglesia ni Kristo noong unang siglo? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, sila'y hindi sa kulungang ito. Kung gayon, ang ibang mga tupa ni Kristo ay hindi ang mga kaanib sa Iglesia noong unang siglo. Hindi po sila ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa panahon ng mga apostol. Kaya, tumalikod man ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo, ay hinulaan niya ang muling pagbangon ng tunay na iglesia o ng iglesia ni Kristo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos at itinulot niya na ako'y makapanumbalik sa tunay na iglesia. Wala po akong sama ng loob. Wala po akong hinanakit sa sino mang Katoliko o sa mga paring dati kong kasamahan. Ngunit hindi ko po matatalikuran ang katotohanan ng aking natuklasan. At hindi ko maipipikit ang aking mga mata sa liwanag ng aral na aking tinanggap sa loob ng Iglesia ni Kristo. Purihin ang dakilang may kapal. Manang Lolita. Nagagalak ako sapagkat sa awa ng Diyos nasusiguro ko ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Kaya lang,
Parang binabagabag ako ng aking konsyensya. Dahil sa 7 taong kong pagpapare. Bakit pa? Kalimutan mo na yung nakaraan. Harapin mo yung kasalukuyan. Siya nga naman. Magtalaga ka sa pagka-iglesia ni Cristo mo at idalangin mo sa Panginoon Diyos na makapanatili ka hanggang bukas. Noong panahon nagdaan, wala akong kamalay-malay na naging instrumento ako sa pagpapasunod sa mga tao sa maling aral. Kaya parang na rin akong tumulong sa pagbubulid ng kaluluwa sa impyerno. Ngayon naman, gusto kong makatulong na maagaw sila sa tiyak na parusa. Kaya ipinasiya kong maging ministro.
po ng issue o paksa sa kasaysayang ating isinadula ngayon ay may tinanggap kaming tanong mula kay Lourdes de Armas ng 1040 Laurel Street, Obando, Bulacan. Kababayan ko pa pala nagtanong ho. Ang tanong niya ganito, bakit daw po ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay pinahintulutang mag-asawa? Ang sagot po namin ay sapagkat hindi po kailanman ipinagbawal ng Panginoon Diyos sa mga ministro ng tunay na iglesia ang mag-asawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam ninyo marahil at nabasa na sa dulang inyong sinubaybayan na ang nagbawal po ng pag-aasawa ay hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos, ang dyablo. Kaya kapag kami ho ay pinagbawalang mag-asawa, lilitaw, mahahanay kami doon sa relihiyon na hindi sa Diyos. Kaya po, ang tunay na iglesia ay makikilala nyo, ang sinusunod ay aral ng Diyos. Bakit po? Bakit kaya ang mga tunay na ministro sa tunay na iglesia ay pinapayagang mag-asawa? Ito po ay babasahin ko sa Genesis sa 2:18, 21 at hanggang 24 na. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Si ilalalang ko ng isang katulong niya. Ano po sabi ng Diyos? Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kaya anong sabi niya? Ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Baka naman hindi asawa tinutukoy na katulong. Baka naman po yun ay domestic helper. Gayong kaya, tuloy natin ang pagbasa. Dito sa 22 na. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. Si tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y maging isang laman. Yung po pala ay hindi katulong na domestic helper, kundi tinutukoy ng Biblia, asawa. Kaya, nang lalangin ng Diyos si Adan, hindi niya pinayagang mag-isa, sapagkat hindi niya mabuti yon. Kaya ilalalang ko ng isang katulong niya, binigyan ng asawa, at yun nga po si Eva. Kaya, dito po ay maliwanag na ang mga tao hindi binabawalang mag-asawa. O baka naman ho, pagka-saserdote na o ministro bawal na ho mag-asawa. Bawal kaya? Tanong natin ho sa Biblia, at yan ay nakasulat sa Mateo, dito po sa 8:14, ganito sinasabi, at ito'y sa panong Kristiyano na. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Pagka ho ba ministro na, bawal na ho ba mag-asawa? Ba, hindi po. Katunayan, si Apostol Pedro may asawa. Ano katunayan? May biyanan. Baka naman ho si Pedro lang may asawa. Baka naman ho yung ibang apostol walang asawa. Wala nga kaya? Eto ho, hindi ko maalam kung ginang Lourdes kayo o bini-bini pagkat hindi nyo nilagay sa inyong sulat. Magkagayon man, ay ang mahalaga masagot namin ang inyong katanungan. Yun bang ibang mga apostol? Wala po bang asawa yon? 9:5 po ng unang Korinto, ganito ang sinasabi sa atin. Wala baga kaming matwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? Ano sabi ng Apostol Pablo? Wala baga kaming matwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol? Kung gayon, ang iba't ibang mga apostol ay may asawa. Maaaring itanong ng iba, si Pablo ho, may asawa ba yon? Wala nga. Pero walang nagbawal sa kanya. Kung hindi man siya nag-asawa, kusan loob niya yon. Ito kayang mga pari ho, sa kasalukuyan, yan ba'y kusan loob? O napilitan lang sila dahil may nagbawal sa kanila? Ako po hindi magbibintang sapagkat masama ho yun. Dito po sa Modern Times and the Living Past, sinulat po ng historiador na si Elson, pakinggan niyo sabi ho. Nung taong 1073,
Si Hildebrand ay umupo sa luklukan ng Papa. Tinaglay ang pangalang Gregorio VII, ang isa sa mga unang pagbabago na kanyang ginawa na ukol sa mga may asawang pare. Isang matandang batas ng Iglesia Katolika, yung mga pare hindi dapat mag-asawa. Subalit ipinagwalang bahala ito ng marami sa kanila. Libu-libong mga pare ang namumuhay na kasama ng kani-kanilang mga asawa. Inutusan sila ni Gregorio na hiwalay nilang kanilang mga asawa. Nagkaroon ng laganap at mahigpit na pagtutol laban sa alituntunong ito. Subalit sa wakas, ang tuntunin naging pangkalahatan sa Iglesia Katolika Romana. Ang mga pare ho ba, kusang looban nila ang hindi pag-aasawa? Hindi po. Gustong-gusto nga nilang mag-asawa eh. Tutol ang budhin nila sa hindi pag-aasawa. Ngunit dahil sa inibatas ng kapapahan, si Papa Gregorio VII, napilitan sila na hindi mag-asawa. Ngayon, maaari sabihin ng iba, aba, meron ng batayan ng pare, kaya bawal mag-asawa? Ano rin pinagbabatayan nila? Mabuti basahin ko sa unang Korinto 7:8, ganito po ang basa natin sa Biblia. Datapwat sinabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa mga katwidbagay gaya ko. Sabi niya ni Pablo kung si Pablo walang asawa, sabi niya, mabuti pa doon sa mga babaeng bao at sa mga iba, huwag na rin mag-asawa katulad ko. Aba, yun ba'y batas ni Pablo? At batas ba ng Diyos yan? Sinagot din kasunod na talata lang Meron sinasabi si Pablo, eto po, 9. Ngunit, kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kaya, mabuti pa mag-asawa. Hindi ho bawal ang mag-asawa kung bawal yan, ba't nag-asawa si Apostol Pedro? Kung bawal yan, bakit ang iba't ibang mga apostol ay may asawa? Kung bawal yan, bakit sinabi ni Apostol Pablo, dapat na ang obispo merong isang asawa? O di hindi ho bawal sa tunay na ministro ang mag-asawa. Kaya sa loob ng tunay na iglesia, pinahintulutan ng ministro na mag-asawa. Pero isa lang. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya yung pareho sa hindi nila pag-aasawa, hindi utos ng Diyos ang sinusunod. Anong utos? Utos ho ng Papa. At, uulitin ko sa 1 Timoteo 4:1-3, aral ho ng demonyo yan Hindi ho sa Diyos galing yan. Magagalit ho ba kayo sa aral ng Diyos? Alam namin, hindi. Sapagkat alam namin na ang mga Kristiyano sumasampalataya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Umaasa kami na iyan ay maliwanag po sa inyo at sana ay ang kababayan kong si Lourdes de Armas ay maliwanagan sa sinasabi ng Biblia na ang tunay na ministro sa tunay na iglesia pinahintulutang mag-asawa sapagkat kailanman walang ipinagbabawal ang Diyos na ang tunay na ministro ay mag-asawa. At sa muli, inaasahan naming susubaybayan ninyo ang palatuntunan ito sapagkat nananalig kami na sa pagsubaybay ninyo, makikinabang kayo at ang inyong kaluluwa at magkakasama-sama tayo sa matuwid na paglilingkod sa Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung meron kayong katanungan, batay sa paksang inyong napakinggan, ay sumulat sa palatuntunan ang Iglesia ni Cristo, care of Iglesia ni Cristo Central Office, UP Box Diliman, Quezon City, 3004. Malugod din namin kayong inaanyayahan na daluhan ang mga pagsamba at pagdodoktrina ng Iglesia ni Cristo. Magbasa ng lathalaing pasugo o God's Message at pakinggan ang mga palatuntunan sa radyo ng Iglesia ni Cristo. Makipag-ugnay sa sinumang may tungkulin o sa ministrong nakadestino sa pinakamalapit na lokal ng Iglesia ni Cristo sa inyong pook.